At para sa ating mga balita, Donald Trump may matinding banta sa bansang Yemen at buong mundo nakatingin ngayon sa bansang Russia. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Hindi bababa sa 19 na katao ang nasawi dahil sa airstrike na isinagawa ng US Air Force kahapon sa lungsod ng Sanaa sa Yemen. Yan ang sinabi ng mga rebelding Houthi sa nasabing bansa. US has launched a series of strikes on Yemen, killing at least 19 people in capital Sana'a. Ang airstrike ay isinagawa sa utos ni Pangulong Donald Trump bilang paghihiganti sa pagpapaputok ng mga Houthi sa isang US F-16 fighter jet gamit ang isang surface-to-air missile. 3 linggo na ang nakakaraan. Gayunman, hindi ito tinamaan ng mga Houthi. Sinabi rin ng mga Houthi na napabagsak nila ang isang US drone sa Red Sea ng araw ding iyon. Sa isang post sa social media, sinabi ni Trump na, "Ngayon, inutusan ko ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos na ilunsad ang isang matibay at makapangyarihang aksyong militar laban sa mga teroristang Houthi sa Yemen. Sila ay nagsagawa ng walang humpay na kampanya ng pamimirata, karahasan, at terorismo laban sa mga barko, sasakyang panghimpapawid, at drone ng Amerika at iba pa. Sa lahat ng teroristang Houthi, tapos na ang oras ninyo. Dapat nyo nang itigil ang mga pag-atake ninyo mula ngayon. Dahil kung hindi, uulan ng impyerno sa inyo na hindi nyo pa nakikita sa buong buhay nyo." Kasabay ng nagpapatuloy na gera sa Gaza, patuloy rin na inaatake ng mga Houthi ang Israel at ang mga barkong pangkalakalan na dumadaan sa Red Sea. Dahil dito, nag-utos si Donald Trump ng isang airstrike at nagbanta sa mga Houthi ng isa pang mas malakas na puwersa. Pinaalalahanan din niya ang bansang Iran na itigil na ang pagsuporta sa nasabing grupo. Ayon sa ulat, matagal nang ipinag-utos ni Donald Trump sa Pentagon ang paghahanda ng airstrike plans laban sa mga Houthi at ngayon lamang ipinatupad ang mga utos na ito. Sinabi rin ng White House na maaaring tumagal pa ng ilang linggo ang mga airstrike hanggat hindi nakakamit ang mga kagustuhan ng Pangulo. Ang mga hakbang na ito ay hindi nagpapakita ng isang ganap na digmaan ng US at Yemen. Pero gustong ipakita ni Trump na naninindigan siya sa pagpapatupad ng kanyang peace through strength policy. Ipinapakita rin niya na hindi na si Joe Biden ang namumuno sa Amerika. Matagal nang tinatarget ng US ang mga Houthi para protektahan ang kalakalan sa Red Sea. Pero sinabi ni Trump na mas magiging matagal at agresibo ang mga paraan na ipapatupad niya ngayon. Marami naman ang naniniwala na may kinalaman ang Iran sa mga airstrike na isinagawa ng US sa Yemen. Matatandaan kasi na gusto ni Trump na makipag-usap ang Iran sa US para sa isang panibagong nuclear deal, pero ayaw ng Iran. Hindi ka tanggap-tanggap kung sasabihin nila sa atin na gawin mo yan, huwag mong gawin yan. O iyan ang gawin mo. Kung ganun lang din, hindi na para makipag-usap pa sa'yo. Bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong gawin sa amin. Ayaw naming makipag-away kahit kanino, pero hindi rin kami papayag na basta na lamang sumunod at magpakumbaba sa kahit kanino. Kung lalapit sila sa amin ng may dignidad, makikipag-usap din kami sa kanila ng may dignidad. Sa kaparehong post sa social media, sinabi ni Trump na, "Para sa Iran, itigil nyo ang pagsuporta sa mga teroristang Houthi. Huwag ninyong tatakutin ang mga Amerikano, ang kanilang Pangulo, na may isa sa pinakamalalaking mandato sa kasaysayan o ang pandaigdigang kalakalan. Kung ipagpapatuloy ninyo ito, mag-ingat kayo dahil mananagot kayo sa Amerika." Ang pag-atake sa Yemen ay posibleng mensahe ni Donald Trump sa bansang Iran na dapat silang makipag-usap dahil kung hindi, ipapakita ng US ang kanilang puwersa. Sa mga darating na araw, maaaring magpatuloy pa ang mga airstrike at lumala pa ang tensyon sa rehiyon. Bukod dito, merong ilang mga advisors si Donald Trump na gustong isulong ang mga mas agresibong hakbang na maaaring magpahina sa kontrol ng mga Houthi sa malaking bahagi ng Yemen.
Mga advice na hanggang ngayon ay hindi pa inaaprubahan ni Ginoong Trump dahil nag-aalangan siya na baka madamay ang US sa isa na namang sigalot sa gitnang silangan, isang bagay na ipinangako niyang iiwasan noong kanyang kampanya. Sa ibang balita, Donald Trump, meron na namang panibagong problema sa Russia. So what options does the American President Donald Trump have to make Russia accept this proposal? Kamakailan ay nagsagawa ng isang high-level na pagpupulong ang mga delegado mula sa Estados Unidos at Ukraine sa Jeddah, Saudi Arabia. Layunin ng pagpupulong na ito na talakayin ang posibleng unang hakbang tungo sa pagkakaroon ng ceasefire sa mahigit 3 taong digmaan ng Russia at Ukraine na nagsimula noong 2022. Bagaman maraming mahahalagang bagay na tinalakay sa pagpupulong na ito, naging highlight ng usapan ang panukala na magkaroon ng 30 araw na ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine ayon sa panukala ni Donald Trump. Ito ang kauna-unahang opisyal na pagpupulong ng Ukraine at Estados Unidos matapos ang hindi pagkakaunawaan nila Donald Trump at Volodymyr Zelensky sa White House noong nakaraang linggo. Isa pang bagay na tinanggap ni Zelensky ay ang pagtigil ng kaguluhan sa lahat ng panig ng digmaan. Ibig sabihin, hindi lamang hihinto ang digmaan sa himpapawid o sa karagatan, kundi sa lahat ng lugar. At dahil pumayag na nga ang Ukraine, ang susunod na hakbang ay nasa kamay na ng Moscow. Kailangang magpasya na ng Russia kung tatanggapin nila ang plano ni Trump para sa pangmatagalang tigil putukan. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nasa Estados Unidos na rin ngayon ang tungkulin para kumbinsihin ang bansang Russia. Сьогодні в розмові була пропозиція. Sa pag-uusap ngayong araw, iminungkahi ng Amerika ang unang hakbang tungo sa isang 30 days na tigil putukan. Hindi lang ito tungkol sa paghinto ng mga missiles, drones, at bomba, kundi isang ganap na tigil putukan sa buong labanan. Tinatanggap ng Ukraine ang mungkahing ito. Positibo ang pagtingin namin dito at handa kaming sumunod. Nauunawaan ng Amerika ang aming panig at tinanggap ang aming mungkahi. Gusto kong pasalamatan si Pangulong Trump sa maayos at malinaw na pag-uusap ng aming mga panig. Sana ngayon ay maiparating na natin ang alok na ito sa Russia at umaasa kaming tatanggapin nila ito, tatanggapin nila ang kapayapaan. Nasa kanila na ang desisyon at sa tingin ko, ngayong araw ay gumagawa ng malinaw na hakbang ang Ukraine sa direksyong ito. Umaasa kami na tutugon ang Russia at papayag din sila upang matigil na ang labanan, mapigilan ang pagdanap ng dugo, at masimulan ang usapan kung paano ganap na tatapusin ang digmaang ito sa isang paraan na makatarungan at pangmatagalan para sa parehong panig. Ayon sa Washington, ipapadala ang plano sa Russia gamit ang iba't ibang paraan ng komunikasyon. Malugod itong tinatanggap ni US President Donald Trump at nangakong makikipag-usap siya kay Russian President Vladimir Putin. Inaasahang magaganap ang pag-uusap ng dalawa ngayong darating na linggo. Ngayon, kailangan nating lumapit sa Russia at umasa na sasang-ayon si President Putin para maisakatuparan ito. Sa tingin ko, malaki ang pagkakaiba nito kumpara sa huling pagbisita niyo sa Oval Office. Ito ay isang ganap na tigil putukan, tinanggap na ito ng Ukraine, at umaasa kaming tatanggapin din ito ng Russia. Makikipagpulong kami sa kanila mamaya at bukas, at sana ay magkasundo kami. Sa tingin ko, napakahalaga ng kasunduang ito. Kung papayag ang Russia, magiging isang malaking tagumpay ito. Kung hindi, magpapatuloy lang ang labanan at mas marami pang buhay ang mawawala. Habang lumalakas ang panawagan para sa isang ceasefire, nawala naman sa Ukraine ang isang mahalagang alas sa negosasyon matapos nitong isuko ang ilang teritoryo sa rehiyon ng Kursk. Ayon kay Putin, napapalibutan na ng kanyang puwersa ang mga sundalong Ukrainian sa Kursk. Matapos natanggapin ni Zelensky ang suhestyon ni Donald Trump, nangako naman ang US President na hihimukin niya si Putin na huwag patayin ang libu-libong Ukrainians. May magagandang balita tayong natatanggap mula sa Russia. May magagandang senyales na galing doon, malay nyo diba? Pero yun nga, may mga magagandang balita. Malakas ang posisyon ng kanilang mga sundalo laban sa ilang mga Ukrainians, pero sana ay walang mangyaring masama sa kanila. Pero may sariling mga kondisyon na hinihiling rin si Vladimir Putin para sa ceasefire ni Donald Trump. Kasabay nito, nauunawaan namin ang panawagan ni Pangulong Trump na maging makatao sa pagtrato sa mga sundalong ito.
Gusto kong bigyang diin na kung ibababa nila ang kanilang mga armas at magsusurrender, tiyak na poprotektahan ang kanilang buhay at maayos silang ituturing ayon sa pandaigdigang batas at mga batas ng Russia. Para maisakatuparan ang panawagan ng Pangulo ng Amerika, kailangan ang malinaw na utos mula mismo sa pamunuan ng militar at gobyerno ng Ukraine na ipag-utos nila sa kanilang mga sundalo na ibaba ang kanilang mga armas at sumuko. Sa kasalukuyan, nagsisikap ang Pangulo ng Estados Unidos at ang mga lider ng Europa na magkaisa sa kanilang mga hakbang para himukin ang Russia na ibaba na ang kanilang mga armas. Sa isang emergency meeting, hinimok ni British Prime Minister Keir Starmer ang 25 world leaders na dagdagan ang presyon sa Russia at maging handa na ipagtanggol ang planong pangkapayapaan. Ilang panahon na lamang at mapipilitan na si Putin na humarap sa negosasyon. Ngayon na ang tamang panahon para itigil ang digmaan, wakasan ang matitinding pag-atake sa Ukraine, at pumayag sa isang ceasefire. Sa harap ng tumitinding panawagan na tapusin na ang gera, nahaharap ngayon si Putin sa dalawang pamimilian. Itutuloy ba niya ang pagtatagumpay sa Ukraine gamit ang puwersa o pananatilihin ang maayos na relasyon sa US President? At upang matiyak na matutuloy nga ang planong kapayapaan sa Ukraine, mayroon namang dalawang opsyon si Trump para pilitin ang Russia na sumunod sa planong ito. Una, palakasin ang sanctions laban sa Russia. At pangalawa, patigilin ang ibang bansa na magpadala ng mga industrial products sa Russia. Dahil konti na lang ang sanctions na pwedeng ipataw sa Moscow, posibleng manawagan si Trump sa iba pang mga bansa na may kaugnayan sa Russia na ihinto na ang kanilang supply sa bansang ito. Batay sa datos ng US Treasury, mayroong 275 entities mula sa 17 mga bansa ang patuloy na nagbibigay ng advanced technology sa Russia. Kabilang dyan ang India, Turkey, China at Thailand. Posibleng hilingin ni Trump sa mga bansang ito na tigilan na ang pagsusupply sa Russia ng mga advanced technology. Yan ay kung hindi papayag si Putin sa kanyang mga plano. Naniniwala din ang mga eksperto na baka pagdiskitahan ni Trump ang supply chain na nagpapadala ng dual-use goods sa Russia o yung mga materyales na ginagamit para sa kanilang mga war machines, mga materyales na nanggaling din sa US, sa Europe at sa UK. Gayunman, naninindigan pa rin ang Russia sa orihinal na kahilingan nila, ang ganap na pagbuwag sa militar ng Ukraine at ang pag-iwan sa ambisyon nito na maging bahagi ng NATO. Ang tanong na lamang ng mga eksperto, kailan at papaano kaya magkakasundo ang mga ito? Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.